Hi guys, yan. Gagawa nga pala ako ng itlog na maalat. Yung paggagawa ko ng itlog na maalat guys, ay yun yung itlog ng itik. Binili ko lang yan, binili ni ate. Tapos ako ang gumagawa. Ano siya, binihiwalay ko yung mga basag kasi maraming basag eh. Tapos yung ano lang talaga, hindi kasi pwedeng basag ang paggagawa ng ano tuwa na masisinipan ng tubig. Mabubulok. Halos lahat naman, kukunti naman yung crack, pero talagang sinusort ko siya para hindi siya mahaluan kasi mahirap pagka pagbasag ang maano mo yan. Naglilinis na ako din guys. Nililinis ko yan guys sa isa-isa. Bago ko pa yan pinalilinis ko lang guys yan yung malinis sa tubig ha. Binabad ko muna kasi madikit masyado yung tae yung ipot ng itik. Itlog ng itik guys ang ginagawa kong itlog na malap. Napanood ko lang guys sa YouTube ang paggagawa ng itlog na maalat. Siyempre ginaya ko lang. Ang gamit ko lang guys sa paggagawa ng itlog na maalat ay yung lang po, yung asin lang tsaka tubig, pinakuluan na asin. Hindi ko na masyadong dinadamihan ng ang medyo matrabaho lang talaga po yung yung paglilinis ng itlog. Gawa lang yan po isa dyan nung binili namin sa itikan. Sadyang mga pa siya. Hindi na ikaw na talaga yung maglilinis. Bali, ang binili ko ni ate ko ay 5 tray. Kaya lang hindi ko naman po lahat na gawa at maliit yung lalagyan ko. Isang lang siya, isang timbal lang na maliit. Yun lang yung pinaglagyan ko. Eh yung iba naman kasi ang dami talagang mga basag. Hiniwalay ko. Pamprito. Masarap kasi yung iprito din yung ganyang itlog. Siyempre kapag ang ulam mo naman lagi itlog, healthy din naman ang itlog, wag lang lagi talaga. Mas malimit kasi dito sa amin, itlog lagi ang ang pinagbebenta. Gawa ng ate ko nagtitinda ng kwek-kwek. Yan guys, ginagawa din yung kwek-kwek. Yan, ilagay ko na guys yan sa timba, yung mga nalinisan ko. Hindi pa ganong kalinis, pero okay na yan para sa akin kasi pang iba naman yan pangkain namin. Tapos kung kung gusto may bumili dito sa tindahan ni ate yan, pinagbebenta. Hindi ganoon ako guys masyadong marunong pa. Basta yun nakagawa na ako na ilang beses. Basta inano ko lang siya, pinatas-patas ko lang ang paglalagay ng itlog para kasi nalutang yan kaya minsan nilalagyan ko rin siya ng plastic sa ibabaw para hindi siya lulutang kasi dapat daw mababad sa tubig. Tapos nagpakulo lang ako dyan ng mainit na tubig na may asin. Kaunti lang naman din ang nailagay ko, isang lang dyan. Kaya lang hindi ko na guys na i-video yung paglalagay ko ng tubig. Nakalimutan ko na guys. Bali, ang ilang days ko lang yung ginawa. Pinreserve ko lang siya ng 16 days. Mga 16 days lang. Yan, niluto ko na siya. Pagka nilinisan ko na rin po yan guys, nilinisan ko, hinugasan ko, tapos saka ko siya niluto. Tapos yan, nung ko na siya, inintay ko na lang yan po kumulo na dyan, yan po lutong-luto na. Kailangan po talaga dun sa itlog na maalat ay lutong-luto. Tapos sinalin ko na sa lalagyan para dadalhin sa tindahan ni ate. Tapos nagtry po ako ng 1 peraso. Okay naman siya, maganda. Parang lang, hindi ko na siya kinulayan kasi mas okay naman din yung walang kulay. Hindi naman yan mahahalo dito sa ibang itlog. Ang tinitinda naman ni ate yung egg na kulay puti, yung sadyang itlog na na normal. Yan naman itlog ng itik. Nahirapan pang buksan ng aking pamangkin. Yan po yung aking version ng itlog ng maalat. Okay din naman sa tingin ko. Kasi nakakain din naman nila. Mas tingin ko naman ay masarap. Kaya parang worth it na rin kahit papano. Nakapanood ko lang talaga yan sa YT. Kaya marami ding tulong sa akin na panonood sa YT. Salamat. Bye-bye.